Isa ka din ba sa mga nagpa-reserve ng ATR 160? At kating-kati na bumili ng mga upgrades, wala pa yung motor mo? Pwes bago mo isipin yung mga upgrades, ito muna ang dapat mong panoorin bago mo ilabas ang ATR 160 sa mismong dealership na pinagbilan mo. Importante ito mga bossing, kaya panoorin nyo. So let's start with the physical appearance. So unang-una sa lahat, check mo muna yung fairings, lights, rims, suspension, handlebar, buttons, and check the battery. Also the TFT display. So lahat ng physical appearance ng motorsiklo mo, i-double check mo kung walang cracks, walang basag, walang oblong na rims, suspension mo ba is working parehas, yung handlebar mo ba hindi tabingi, yung mga buttons din double check mo kung working lahat, then check the battery if it's working, and then lastly yung TFT display, and of course check mo kung may gas yung unit. Yan yung first part natin, more on physical appearance. Kailangan mong i-check yan at wag mong papalampasin na hindi ma-check yan dahil mahirap na lumabas ng kasa tapos may makita kang basag na fairings or basag na ilaw. Second to our list is features. Features ng motor mo. So check the ABS channel, TCS, hybrid assist function, GPS navigation, phone mirroring, TFT display connectivity, and remote specs. Always remember, huwag kang magmamadali kapag kukunin mo ang unit mo dahil ang ahente ay hindi nagmamadali. Kung nagmamadali man siya, pues ikaw dapat hindi. Kailangan mo i-check lahat yan bago mo mailabas ang iyong motor sa mismong dealership. Especially sa GPS navigation function and phone mirroring dyan sa TFT display connectivity ng iyong unit or ATR 160. Our third part on the list, performance. Of course, you need to check the performance of your vehicle. So, doon pa lang sa dealership, gawin mo na to. Start the engine, check all the lights, check the horn, check the brakes, check the tire pressure, check the suspension, and check all the buttons. So, dito sa part na to, kailangan mo nang buksan yung motor mo or paandarin mo na siya para i-check mo na rin kung may mga pundidong ilaw, kung gumagana ba yung busina, gumagana ba ang preno, check mo yung tire pressure kung tama ba, then i-bounce mo ng konti for the suspension check, and then click all the buttons if it's working or not. Make sure na lahat ito gumagana bago mo ilabas ng kasa. And then of course yung last sa list natin, feel free to ask your agent if it's pwede ba siyang i-drive test or are they allowing the client to drive test the unit before nyo kunin sa kasa. And then after the thorough checking up and the bike testing, drive test, let's proceed to the documents. Make sure na alam mo ang schedule ng pagkuha mo ng ORCR or kailan sila ibibigay, and yung HPG clearance mo, and yung plaka mo kung kailan lalabas. And then after that, tanong mo na rin yung first PMS schedule mo and parts availability ng unit na kinuha mo sa kasa. Yun ang pinaka-importante. And then after mo ng checklist at feeling mo confident ka na na-check mo na yung buong vehicle or motor bago mo ilabas ng kasa, give a thank you sa ahente mo sa pag-assist niya sa'yo, and of course magpa-picture ka na rin. Then i-ride mo na siya para matest mo siya sa kalsada. At syempre, bibigyan na kita ng heads up dito sa ating ATR 160 dahil meron din ako na itong motor na ito at isa tayo sa mga nabigyan ng first batch owner tayo nitong QJ Motor ATR 160. Ang heads up ko sa iyo is, ang kailangan mo lang is dito is fully synthetic 10W40 na pang scooter. So, dapat 800 ml lang po ang ilalagay mo sa kanya. And pagdating naman sa gear oil, 140 ml naman ang capacity ng gear oil netong ATR 160. And then sa ibang consumable parts tulad ng brake pad sa harap at sa likod. Yung sa brake pad netong ATR 160 sa likod is kaparehas lang po ng PCX, ng ADV 150. So PCX 160 and ADV 150, pasok po yung brake pad sa likuran ng ATR 160. And then doon naman sa harap is ang compatible na brake pads is XRM Wave 110. Ngayon kung wala ka namang mahanap na ganoon, pwede mo namang ipa-brake band yung preno mo para mas tipid, di ba? And then another heads up advice, ang flyball po ni ATR 160 is 15 grams ang stock ni ATR 160.
And then pagdating naman sa rear suspension ng ATR 160, ang sukat po ng rear shock natin is 395mm. And sa gas consumption naman, ito ay 45 kilometers per liter. Syempre, depende yan sa body weight ng rider and sa road condition. So ako, sa experience ko, nasa 38 to 41 kilometers per liter ako naglalaro kapag may back ride and walang back ride. And now, again, a little advice for TFT display usage, like for example, GPS navigation and phone mirroring capabilities. Make sure kapag magko-connect ka ng phone mo sa TFT display ng ATR 160 is nakabukas ang Wi-Fi and mobile data mo. Now, kung ayaw mo ng medyo mainit, kasi minsan kapag high-end ang cellphone and kinonect siya sa ATR 160, nag-iinit agad siya. So, ang advice dito is patayin mo yung mobile data mo after mo ma-download yung maps or offline Google Maps mo. Then, tsaka mo siya i-connect sa ATR 160 mo para hindi uminit yung cellphone mo habang naka-phone connect ka sa ATR 160. Yan. So, again, mayroong built-in GPS po itong si ATR 160. Just download the application, Carbit Ride. Scan mo lang yung QR code sa TFT display ng ATR 160 and then yon meron ka na kagad GPS and then pwede mo nang connect yung phone mo sa TFT display ni ATR 160. And pagdating naman sa warranty, merong 1-year warranty si ATR 160 and then 6 months warranty sa electrical nito. And now, a piece of advice for new owners, much better kung magpapalagay kayo ng mga electrical upgrades is doon kayo magpa-install sa kasa ng Bristol Motorcycle para safe ang warranty nyo at hindi mabuvoid. Yun, so once again, if you find this vlog helpful, don't forget to subscribe, like, and share my socials, Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube, Vlog ni Kosa. See you soon mga tol!